Hello mga kakusina, another day, another vlog. So for today's video nga ay magluluto nga ako ng ginataang tulingan. So lalagyan ko nga ito ng puso ng saging. Nahiwa na nga namin dyan yung puso ng saging. So itatabi ko lang muna ito at magpapaksiw muna ako ng tulingan. Namiss nga namin magluto ng ginataan kaya naman naisip ko na ito nga ang lutuin. Kayo mga kakusina, mahilig din ba kayo magluto ng ginataan? Nung nailagay ko na nga yung isda sa kawali, binadburan ko na nga ito ng asin. Isinunod ko na nga yung ibang mga rekado katulad ng sibuyas, bawang at luya, ganun din ang siling green. Pagkatapos ko nga ilagay yung ibang mga rekado, nilagyan ko na nga ito ng suka. Ang suka ko nga ditong gamit ay sukang tuba, sugaling pa ito ng summer. Ito nga yung pinaka namimiss ko sa summer, ang sukang tuba. Dahil masarap nga ito ipanimpla sa mga niluluto, lalo na sa adobo, ganun din sa paksiw. Dahil nagbibigay nga ito ng kakaibang lasa, lalo na kung lasang-lasa mo ang sukang tuba. Kaya salamat sa ate ko na nagpadala sa akin ng suka galing pang summer. Salamat! Hindi nga talaga ako kinalimutan na padalhan ako ng suka at iyon nga ang biling ko sa kanya. Kaya naman gusto ko magpasalamat sa ate ko, Ate Nancy, salamat sa suka. At habang pinapaksiw ko nga yung tulingan, lalamasin ko nga muna sa asin itong puso ng saging. Ang purpose nga kaya nilalamas ang puso ng saging sa asin para matanggal ang dagta nito. Pagkatapos ko nga lamasin yung puso ng saging, hugasan ko nga ito para matanggal yung asin. Hinugasan ko nga ito ng mabuti para matanggal lahat ng asin na inilagay ko kanina. Dahil tapos ko na nga hugasan yung puso ng saging, binalikan ko na nga itong pinapaksiw ko kanina. Dahil wala na nga itong sabaw at luto na, ilalagay ko na nga itong puso ng saging. Binubuhag-buhag ko nga ang paglalagay dyan at nung nailagay ko na nga lahat, isinunod ko na ilagay yung unang gata. Pag bumibili nga ako sa palengke, tinatanong ko ang binibilhan ko kung malinis ba ang tubig na ginagamit sa pangalawang gata. Hindi naman sa nag-iinarte ako pero dapat nakakasigurado tayo na malinis yung ilalagay natin sa ating mga niluluto. Lalo na kung ipapakain natin ito sa pamilya at lalo na kung sa ibang tao. Dahil kulang nga yung nahingi kong pangalawang gata, nagdagdag nga ako ng tubig dyan. Pagkatapos ko nga lagyan ng tubig, tinakpan ko nga lang ito hanggang sa maluto. Pagkaraan niya ng ilang minuto, binilikan ko na nga ito kaya wala na yung sabaw. So pag ganyan niya ay pwede na natin ito lagyan ng pangalawang gata. Siyempre tinikman ko din ito kung okay na ba yung lasa. Dahil okay na nga yung lasa, nilagay ko na nga yung purong gata. Dahil sa tingin ko nga kulang yung purong gata, nagdagdag nga ako dito ng kaunting tubig. Para nga hindi matuyuan agad at para may sabaw-sabaw yung ginataang tulingan. Baka nga magtaka kayo bakit buo-buo yung aking gata, nilagay ko nga ito sa freezer para hindi masira dahil maaga ko nga itong nabili. Tinakpan ko na nga ito at aantayin ko nga lang itong kumulo. Pagkaraan niya ng ilang minuto, binalikan ko na nga ito at kumukulo na nga, hinalo ko na nga din para hindi nga masunog yung ilalim. Dahil nakulangan nga ako sa lasa, tinemplahan ko nga ulit ito ng asin. Marami-rami pa nga yung sabaw nito kaya ipapareduce pa nga natin ito. Pagkatapos ko nga itong haluin, tinakpan ko lang muna ulit ito at lulutuin ko pa nga ito ng bahagya. Pag ganito na nga at kunti na yung sabaw ay pwede na natin ito hanguin at pwede na tayo kumain. Sana kayo din ay nakaluto na at nakakain na. Bago ko pa nga ito hanguin, tinikman ko pa talaga kung okay na ba yung lasa. Dahil okay na nga talaga yung lasa, pwede na lang kumain. Huwag kalimutang mag-follow at mag-share. Salamat!